Magandang araw pong muli sa inyo lahat. Ito po si Noel ng Pinoy Guard Italy. Sa episode pong ito, pag-usapan natin yung mga trabaho kong ginawa nung unang panahon at ayoko nang balikan. Okay, number 1, caregiver. Nung unang panahon po nag-caregiver ako. Totoo po yan. Sinuwerte ako. Nagkaroon ako ng among maganda yung sweldo niya. At napakabait po nila, lalo yung anak. Pupunta siya ron sa inaalagaan kong ama niya at kinukumusta niya kami lagi. Bukod pa ron, dadala niya ako lagi ng mga, minsan mga tinapay na hindi ko pa kilala nung unang panahon. Mga sweet, mga prutas. Tinatanong niya sa akin, gusto mo ba yung ubas? Tuwan-tuwa po ako nung unang panahon. So lahat po yan ginawa ko. Sinuwerte ako. At bukod pa ron, pupunta siya at sabi niya, Noel, ngayon, magdi-day off ka, magpahinga ka. Kumuha ka ng bus, bibigyan kita ng ticket, binili na kita ng ticket. Ang bait po, tuwan-tuwa ako, yung anak niyang, yung amo ko, anak niya is babae. So tuwan-tuwa yung anak na babae sa akin. Napakabait po yun. Yun, bibigyan niya pa ako ng pera, mag-ikot-ikot ka ito. Ito regalo to sa'yo, hindi to sweldo, regalo to sa'yo. So yung po tuwan-tuwa ako. Napakaganda nung trabahong caretaker. At nagkataon, yung matanda na inalagaan ko is tranquilo kung tawagin, or siya ay mahinahon na matanda. So tuwan-tuwa ako. Ngayon, pero pagkatapos ko nun, bakit ayoko nang balikan? Kasi pagkatapos nung trabahong yon, yung maunang matanda, hindi na po ako nakakita ng uling among ganon. So, nag-caretaker pa rin po ako. Ang mga amo ko nakuha, hindi na katulad nung ine-expect ko na yung mga anak, pupunta, bibisitahin kami, tatanungin yung gusto ko, okay, magbabayad. Nagkataon po, medyo nagkaroon ako ng amo na hindi naman masisisi, hindi sa karangyaan yung buhay. So, minsan nadidelay yung sweldo. So, normal lang po yun. Kaya, ilang beses pa ako nag-try na mag-caregiver, pero hindi na po sinerte ulit na makita ng amo. Kaya, bandang uli, hindi ko na po gustong balikan ulit ang pag-caregiver. Pero po, ulitin ko sa inyo, ang caregiver is napakagandang trabaho dahil nandun kayo, hindi kayo magbabas araw-araw, lalo kung live-in kayo. Patulog kayo, pakain kayo, marami kayo maipon. So, kung nakakita kayo ng amo, alagaan po ninyo, mahalin ninyo yung trabaho ninyo, mahalin ninyo yung naalagaan ninyo dahil ang trabahong caregiver is napakarangal at napakaganda po. Okay. Sunod tayo ron sa ayoko nang balikan, factory worker. Okay, bakit po factory worker? Unang panahon, nagtrabaho ka as factory worker. Yung factory na pasukan ko is under kami ng agency. So, yung agency po, pinagtatrabaho lang ako ng kalahating oras. Kung sa kontrata po, ang full, yung agency po, pinagtatrabaho lang ako ng 4 na oras a day. So, maliit po yung sweldo. Kailangan ko ng full-time para after 1 month, malaking sweldo. Nangyayari kasi po, pupunta ako rin sa fabrika which is industrial zone area. So, ang laki, magmumotor pa ako. So, yung gasoline ko, kinocompute ko, lugi ako. Lumipat ako ng ibang factory pa, bandang huli ganon. So, pagka-under ng agency, minsan, hindi kayo kaagad bibigyan ng full time or kumpletong oras sa pagtatrabaho araw-araw. So, yun po ang nakita kong karanasan, ang pagiging factory worker, lalo kung dadaan kayo ng agency. Pero, pagiging factory worker, pag nakakita kayo at direct kayo, hire kayo doon sa loob ng factory, napakaganda pong trabaho yan. Bakit maganda? Kasi marami kayong nakakahalubilo, marami kayong natututunan, iba-ibang tao, iba-ibang prinsipyo at iba-ibang opinion, marami kayong natututunan. So, maganda po yung trabahong factory worker. Kaya doon sa mga nakakita ng
factory, amo, mababait, lalo maganda ang sweldo, ituloy niyo yan dahil marangal na trabaho yan, kahit mabigat, pero napakaganda po yan. Okay, pangatlong trabaho na ayoko nang balikan. Undeclared cleaner, kung tawagin, o janitorial services na hindi kayo nakakontrata. Nung desperado na po ako, wala akong makita ng trabaho, nag-apply ako sa agency ng janitorial services. Nagkataon naman na napasukan ko is maliit siguro yung kontrata nila, yung agency. Nakakuha siya ng fabrika na lilinisan namin, pero hindi po full-time. So, ganun din ang nangyari. 4 na oras lang ako nagtatrabaho, 2 oras. Minsan meron pa yung ang layo, 2 oras. So, lugi yung oras ko, lugi yung gasoline ko dahil magmumotor pa ako. So, parang nonsense po. So, nag-apply pa ako sa iba, ganun din yung kondisyon. Hindi nakakontrata yung iba minsan. Kasi nga, as parang part-time lang na lumalabas. So, ang mahalaga po sa atin lalo mga migrant worker is yung pension. Dapat nakakontrata kayo. So, huwag kayong magsayang ng panahon sa mga part-time na hindi kayo nakakontrata. Isang advice ko po yan. Kanya-kanya po tayong opinion. Ang sa akin po is advice lang. Okay po? Pero yung nakakuha kayo ng agency na full-time, tapos maganda ang sweldo sa inyo, tapos nakakontrata kayo, binabayaran yung pension ninyo, is napakaganda pong trabaho yan. Yung paglilinis, lalo kung mga kasama ninyo is mababait. So, okay po. Good job po yan. Sa susunod, isi-share ko pa sa inyo yung mga dami kong trabaho rito sa Italy na minahal ko pero ayoko nang balikan. Okay po, sa next episode. Bago tayo magtapos, one word for Italian learning. Ang regalo ko po sa inyo ngayon is the word macchiato. Macchia, mancha. Macchiato, manchado. From the root word macchiare or manchahan, kung tawagin. Minansyahan macchiato. Okay po. Kasi nung balikan nyo yung episode ko ng espresso, cafe, short coffee. So, elegant nilang iinumin yun. Tsak. So, pero yung iba sabi niya, sobrang tapang. No? Anong naisip nila? Mantsahan ng gatas. Yung kafe. Doon lumabas yung cafe macchiato. Okay po? So, dumako tayo sa tamang pagbigkas. Un macchiato per favore. Grazie. Yung iba, ang bigkas nila is macchiato. Sa Italian po, pag nagdikit na yung double C at H, ang nagiging bigkas po dyan is K. Ang tamang bigkas po ng is macchiato. Okay po, sa muling susunod, God bless at mumiti kayo.